Hello po, magandang hapon. Ito po yung new project namin. So, bali, waiting na lang kami sa permit. Siguro, mga 1 to 2 weeks, marirelease na siya. So, bali, ito po yung mga sinalo na kahoy ni sir. So, bali, ilalagay na po muna namin sa unit niya. So, bali, ang unit ni sir is Angelic Tan House, inner unit. So, bali sir, ito na yung mga kahoy. Dito. Ayan. So, ito yung unit ni sir. So, nakakahingan. Isa pong unit po ang ipapagawa ni sir sa amin. So, thank you sir. Shoutout ka po pala kay Sir Olan. Sir Olan and family. So, yung unit ni sir is meron na po siyang mga wirings. Ayan. So, sabi ko kay sir, gagalawin namin yung unit niya once na meron na siyang permit para tuloy-tuloy na rin talaga. So, ganito po klase ang bird type. Pag sinabi pong bird type, again, walang masilya, walang pintura, walang tiles, walang kisame. Ayan. Pero pag nagpa-renovate po kayo ng unit, kailangan meron pong wirings. Ayan. So, meron naman na si sir wirings, kuryente, tsaka tubig. So, okay na yun. Permits na lang ang kulang, pwede tayo mag-start. Si sir nga po pala is abroad So, good thing na nakita ko yung aming page. Ayan. Tapos kay Ma'am Mickey na rin po siya nagpalakad ng permits. Actually, yung mga kahoy, goods na goods pa yan eh. Goods na goods pa talaga yan. So, sabi ko nga, ang isang buong pinolik, nasa 600 plus po yan. 620, 650. So, gagamitin po natin yan pansapin sa slab. So, I think mga dalawa magagamit. So, hindi pa kasama yun sa poste. Sabi po. Ang kagandahan din po dito is wala pang katabi si sir. Wala pang katalikuran si sir kasi may mga basura dito. Wala pang sa likod ulit, wala. Sabi po. Kaso meron dito mga tambak ng basura. Ayan lang. Piling ko kay Lumina to. Ayan no. Parang kay Lumina to. So, ganito po ang itsura ng bird type. Bird type finish, turnover, ayan. So, ito yung sinasabi ko sa iyo, sir, maliit lang yun yung lababo. Half lang po yan. Maghahati po kayo ni kapitbahay. So, maliit lang, siguro about mga 2 meters, 2 by 2 meters, ayan. Tapos, ito yung bathroom. So, ito po is my permit. Waiting na lang kaming ma-release. So, ito po is naka-slab. So, sabi ko nga kay sir, sabi ko nga, wag po akong ku-questionin pagdating po sa mga pasalong kahoy. Kasi kung tutusin, sasaluhin po kasi ito ng 4,000. Sinabi ko kay sir. So, baka yung 1K doon is bayad po doon sa naghakot. Pati po doon sa truck. Ayan. So, medyo marami-rami to, sir. Mukhang hindi na tayo bibili. So, balik lang tayo sa pinolik cord. Nasa 620 to 650 ang isa. Kung ang bibiliin po natin is para po sa harap at likod na extension, mga 5 pinolik po ata magagamit. 4 o 5 na pinolik. Hindi pa kasali ang mga coco lumber. Ayan. As you can see, yung coco lumber natin may mga pako pa. So, baka kahit sa pako, pakasave na si sir doon. Magkano rin po yung coco lumber? Magkano rin po ang coco lumber? Mahal din po yan. Baka po 150 Ayan, hindi na po kakadaan yung titinda. Lagot
kayo. Ayan. So, sabi ko nga, parang mas okay kami gumawa ng up and down, gawa ng meron tayong space dito sa baba. Compare sa row house, medyo struggle namin yung mga gamit, materyales, andun lahat sa nasa isang lugar lang. So, ayan, bali, nagpatulong na lang ako kay Bayo dito. Ang kagandahan din po ng pagsalo namin ng mga kahoy. Kasi yung mga pamorma, katulad po nito, pamorma sa poste, pwede pa naman, nakita nyo. Hindi na po kami magkakat. Abala po yung pagputol ng kahoy. So, ito, bubuuhin na lang namin ito ulit. Ayan, pwede na po namin ulit siyang ipang forma sa poste-poste. So, I think ito, okay na to. Meron pa kami kukulin doon. Meron pa doon natira, dalawa. Ayan. So, sa yung PVC roof mo, nandun pala sa 18.1. Kasi nga, nung nag-deliver, wala sa akin yung susi. Kaya ito. So, dito may wirings na. Ayan, ito yung kanilang dito, breaker. Buti pa sa pastry, medyo nakagit na. Dito sa pastry, parang labo-labo na yung gawa eh. Sulok na sulok mo. Ayan. So, tingnan lang natin yung kalat. Ang dami. Eto, tingnan nyo to. Siguro guys, nung inayos to dito, yan, naiwan nila yung mga baso-basura. Dito na nilagay sa likod. Pero ito actually wala na to eh. Siguro, inayos lang din para maganda yung turnover. Pero wala na rin po ito. Yan, may outlet dito. Ito po yung sa Pasa Gripo pero sinarahan na lang. Ayan, medyo marami-rami po yung kahoy. Pwede ko rin po itong magamit pa doon pa sa isa ko pa ang project din dito sa Phase 5. Ayan, puro Phase 5 po ang aming projects. Kaso napansin ko ang sinag ng araw. Anong oras na? Mag-aalas 4, nandito pa rin. Nako, sobrang init yan pag gumawa kami. Siyempre, pag nag-start po kami dito sa unit teaser, unahin po muna namin yung extension back and front. Kasi nga po, ayan po talaga ang maraming materyales at the same time, hindi naman tayo pwede mag-tiles agad dito. Hindi naman pwede magpintura agad. So, by process, extension po muna tayo. Before po tayo mag-proceed sa ibang part ng gawain dito sa unit. Ayan. Actually, maganda pa yung kahoy gawa ng hindi siya, walang ulan-ulan eh. Walang ulan-ulan dito sa Lumina. Kaya hindi siya nababad sa tubig. Kaya talagang matibay pa yan.